ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuan? Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ngayon ang ikalawang yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng taga-subaybay natin mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalan Monique. May ganoong hiwaga ang damdamin natin, Mr. Romantico. May taong sa unang kita pa lamang natin ay mabigat na ang dugo natin. Meron din naman na kahit bago mo palang kakilala, malapit ka na agad sa kanya. Sa kaso namin po ni Carlo, marahil ay may simpatiya agad ako sa kanya dahil nalaman ko ang malungkot na nangyari sa kanyang kapatid. At nakita kita na di maintindihan, tumingin. Carlo, kanina ka pa ba dito sa tabing dagat? Kadarating ko pa lang din, Monique. Wala pang 9:00 na umaga. Anong oras ka umalis sa Maynila? Wala pang 5:00. Nagbibiyahe na ako. Ang bilis din ha. Ay, siya nga pala, nag-breakfast ka na? Oh, dumaan ako sa fast food kanina nang magpagas ako. Hot coffee at hamburger. Ikaw, nag-breakfast ka na ba? Oo, tapos na rin. Sinangag at tuyo. Uy. Plus kape. Oh. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Kuan, na-miss lang ako kasi biglang-bigla nagkaroon ako ng kaibigan dito sa Pangasinan. Sabi nga ng pinsan ko, mahal daw ako ng ate ko. Kasi sa lugar kung saan siya nalunod, doon naman niya ako binigyan ng bagong kaibigan. Nararamdaman ko rin sa'yo, mahal na mahal mo yung ate mo. Oo naman. Menopause baby ako. Kaya 8 taon na si Ate Paula nang masundan. 5 years old ako nang mamatay ang mother namin. Ikaw, maaga kang naulila sa ina. Ako naman, papa ko yung maagang nawala sa amin ni mama. Mahirap lang kami. Taxi driver ang tatay ko. Nung malapit na akong graduate ng high school, nag-abroad si Ate Paula, domestic helper. Kasi gusto raw niya ako mapag-aral sa college. Ang bait pala ng ate mo. Actually, kasama sa graduation gift niya sa akin yung pag-outing namin dito sa Pangasinan. Yan pala. Doon siya mamamatay. Ay, ang mabuti pa, iba na lang yung pagkwentuhan natin, ha? Nagiging emotional ka eh. Huwag na nating palungkutin yung araw na to. Oh, pasensya ka na. Ganito talaga tuwing
naalala ko yung kapatid ko. Naiintindihan naman kita. Kaso nga, pag lagi mong inaalala yung past mo, madidepress ka. Halika, habang hindi pa masakit yung init ng araw, maglakad-lakad tayo. Alam mo, mula ngayon, mahahati ang emotions ko tuwing pupunta ako sa tabing dagat na ito. Anong ibig mong sabihin? Una, may mararamdaman akong lungkot. Kasi yun nga, dito nalulod si Ate Paula. Pero sa isang banda, medyo may erase yung lungkot. Kasi, nakilala kita rito. Kita kita siyang panalangin ko. Ibig niyo po sabihin, madaling araw pa nang umalis si Carlo, Tito Henry? Oo, Roland. Excited yung pinsan mo eh. Gusto ko sanang sumama, pero sabi niya, sa susunod na lang ako sumama sa kanya. Nagkwento ba si pinsan sa inyo? Hindi. Bakit? Ano ba ang dapat niyang ikwento? May nakilala ho siyang chicks doon sa tabing dagat. At mukha hong may tama si pinsan. Kung sakali, ayos yun. Nasa edad na rin naman ang pinsan mo eh. 24 na siya, di ba? Kahit minsan hindi pa siya nakaranas sa mag-girlfriend. Sa excitement na nakikita ko sa kanya, Tito Henry, mukhang hindi lang po magkakaroon ng girlfriend ang anak nyo. Ha? Baka magkaroon na rin kayo ng manugang. Carlo, huwag kang mahihiya. O, sige, kumain ka mabuti, ha? Parang nakakahiya po, Lola Loy. Nakikain pa ako dito sa bahay nyo. Oh, wala yun. Basta kaibigan ng apo ko, mahal ko na rin. Ang totoo po, Lola, kanina habang nagkukwentuhan kami sa tabing dagat, sabi niya, pumunta raw kami sa city proper para maghanap ng makakainan. May kotse naman po siya. Oh. Sabi ko naman, dito na lang sa bahay natin para makilala niyo rin siya. Oo nga naman, Carlo. Ipanatag mo ang kalooban mo dito sa bahay natin. Salamat po. Ang totoo rin, noon pa rin ako naiintriga sa pagkatao mo. Ang akala ng mga taga rito'y kasintahan mo ang babaeng noon ay nalunod dyan sa dagat. Abay, yung pala'y ate mo. Opo. Dalawa lang daw sila magkapatid, Lola. Nakikita ko mabuti kang tao kasi nagbibigay ka ng malaking pagpapahalaga sa alaala ng isang tao. Kahit siya ay matagal nang wala sa piling ng inyong pamilya. Mr. Romántico. Nung nakita kita, may kinang sa mata. Simpatiya at awa, Mr. Romantico. Yun marahil ang nagtulak sa akin upang pagtiwalaan ko agad si Carlo bilang isang kaibigan. Pagbalik ko sa Maynila, hindi matapos-tapos ang pagpapaalala sa akin ng best friend kong si Ivy. Monique, ibig mong sabihin, yung lalaking yon na nakilala mo lang sa tabing dagat, yun ang sumundo sa'yo sa bus terminal nung umuwi ka dito sa Maynila? Nagte-text kasi kami nung gabi na uuwi na ako kinabukasan. Nagpresenta siyang susunduin ako, kaya pumayag ako. Ay, pambira. Anong masama? Mabait naman si Carlo. Siyempre, nagpapa-impress sa'yo yun eh. Kaya magbabait-baitan. Ikaw talaga, Ivy. Umiral na naman yung pagiging suplada mo. Halika na nga. Pumunta na tayo sa classroom natin para makapili tayo ng magandang upuan. Carlo, napansin ko sa'yo na parang lagi kang tahimik nitong mga huling araw. Bakit? May problema ka ba, anak? Wala naman po, pa. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman dating ganyan, Ay, Carlo, magtapat ka nga sa akin.
Tungkol ba dun sa babaeng nakilala mo raw sa tabing dagat? Doon sa lugar kung saan nalunod ang ate mo? Oh, nagugustuhan mo ba siya? Masyado siyang bata pa. Graduating pa lang siya sa college. Samantalang ako. Kasi 25 na ako sa susunod kong birthday. Uy, hindi naman problema yun eh. Ang dami dyan. Ang laki ng agwat ng edad. Kami ng mama mo, 9 na taon ang tanda ko sa kanya. Nag-aalangan pa rin po ako pa. Bakit? Mayaman ba sila? Maluwag lang sila sa buhay. Hindi po mayaman. May pwesto mama niya ng RTW sa palengke. Kilala mo na pati yung nanay. 2 beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Yung una nung sunduin ko siya sa bus terminal. Tapos nung isang araw, dinalaw ko siya. Carlo, tandaan mo. Ang isang babae, hindi magtsatsagang kausapin ka at bigyan ka ng panahon kung wala siyang gusto sa'yo. Ang problema mo na lang, kung paano mo naman siya makukumbinsing pagtiwalaan ka. Anong problema mo, Monique? Kanina ka ba walang kibo? Hindi ka pa makakain? Para po kasing nagtatampo sa akin si Ivy, Ma. Bakit ba? Ano ba ikinasama ng loob sa iyo ng kaibigan mo? Ayaw ko po kasing sundin yung sinasabi niya. Ano ba ang sinasabi niya? Iwasan ko raw si Carlo. Sabi ko naman, mabait naman si Carlo. Wala namang ginagawang masama. Pero ako rin nababaitan kay Carlo. Sa ilang beses na pagpunta niya dito sa bahay natin, nakikita ko magalang naman yung tao. Thoughtful pa. Pati nga ako dinadala ng pasalubong. Nagpapa-impress lang daw po yun, kaya ganun. Ay, yan talagang kaibigan mo, oo. Ma, anong gagawin ko? Ayoko rin naman na mawala ng best friend. Ipaliwanag mo kay Ivy na kahit naman meron ng naliligaw sa'yo at kahit pa magkaroon ka ng boyfriend, hindi naman maaapektuhan ang inyong pagiging magkaibigan. Teka nga, magtapat ka nga sa akin, anak. In love ka na rin ba kay Carlo? Mr. Romántico. Nung nakita kita, may kinang Mr. Romantico, nagkaroon ako ng pangamba na baka may mabago sa samahan namin ni Ivy bilang magkaibigan. Dahil ako po ay unti-unti nang nagkakaroon ng damdamin para sa bago kong kakilala na walang iba kung hindi si Carlo. nung ako yung Okay lang ba sa'yo na magpalipas muna tayo ng traffic dito sa seawall? Sige, okay lang, Carlo. Total, sabi mo nga, matraffic pa naman. Ang amoy, okay lang ba sa'yo? Malamig yung simoy ng hangin dito. Yun nga lang, medyo malansa. Ang laking layo sa amoy ng hangin doon sa naging tagpuan natin sa probinsya, no? Kasi naman probinsya yon, hindi pa polluted ang hangin doon. Dito, nakita mo naman, ang dami. Yan nga, oh, nangingitim ang tubig dahil sa langis at grasa. Teka, wala bang pasok sa mga call center pag Sunday? Meron, pero day off ko, ang Sabado at Linggo. Kung minsan po mapasok ako, overtime bale. Wala kang overtime ngayon. Sayang naman. Mas sayang kung hindi ko masamantala yung araw na pwede tayo magkasama. Graduating ka. Alam ko, busy ka sa thesis at practical mo. Sunday lang ang maluwag na araw mo. Alam mo bang nagkakatampuhan kami ng best friend ko dahil sa'yo? Kayo ni Ivy? Nagkakatampuhan dahil sa akin? Gusto niya iwasan daw kita. Wag daw ako basta magtiwala sa'yo. Nang ayaw kong siyang sundin, ayun, parang nanlamig siya sa akin. Madalas hindi niya na ako kinikibo sa school.
Siyempre, ang dami rin naming pinagsamahan. Nakakalungkot din. Bakit ayaw mo siyang sundin? Ibig bang sabihin? May feelings ka rin sa akin? Ibig bang sabihin, kahit kailan lang tayo nagkakilala, mahalaga na rin ako sa'yo? Ano, Monique? Magsalita ka. Mahal mo na rin pa ako? Naubusan ng bakit Tita Yoli, nagsimba po pala si Monique. Ay, oo, Ivy. Dumaan pa nga sila dito sa pwesto namin kanina eh. Kami? Bakit po? May kasama po ba siya nagsimba? Yung kaibigan niya. Yung nakilala niya sa tabing dagat sa probinsya. Alam niyo po, tita, wala akong tiwala sa lalaking yun eh. Ha? Bakit naman? Mukhang playboy. Baka lokohin lang nun si Monique. Pinagpapayuhan ko rin naman ng kaibigan mo. Ang sabi ko, huwag siyang basta-basta magtitiwala sa isang lalaki. Matigas naman po ang ulo ng anak niya, tita. Lagi ko po sinasabihan yun pero hindi nakikinig. Huwag ka rin naman sana nagtatampo sa kaibigan mo, Ivy. Intindihin mo rin naman siya. Kasi sigurado ko, pag ikaw naman ang dinatna ng sarili mong Prince Charming, Jack, hindi hadlang ang aking anak. Umuwi na tayo, Carlo. Lumalamig na dito sa seawall. Mamaya ng konti. Ha? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Ano bang tanong mo? I love you. Ha? Hindi ka siguro maniniwala. First time akong nalikaw. First love kita. Ngayon ang tanong ko, mahal mo rin pa ako? Ano? Magsalita ka. Carlo, ano ba? Sagutin mo kasi tanong ko para makauwi na tayo. Kailangan pa ba kitang sagutin? Heto na nga, oh. Yakap mo na ako. Bilis-bilis mo naman. Kaya pala dinala mo ako dito sa seawall. Mula ngayon, dalawa na ang lugar na ituturin kong mahalagang tagpuan natin, Monique. Itong seawall at ang tabing dagat sa inyong probinsya. nung ako Mr. Romantico. nung ako Mr. Romantico, hindi po natupad ang pangako sa aking sarili na hindi magkikipag-boyfriend hanggat hindi nakakagraduate sa college. At idinalangin kong sana hindi pa ako nagkamali. mali at nakita kita. Ang pag-ibig ay tila tulad sa isang magnanakaw na hindi mo batid kung kailan darating. Ang mga nagsiganap sa mahalagang papel ni Monique, Miss Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Dante Castro, at sa papel na Carlo, Bobby Cruz. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, lagi pong subaybayan ang mga magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Nung nakita